Talagang inaagahan ko talaga yung gising niyang kahit mamayang hapon pa talaga yung pasok ni Andeng. Alam mo naman tayong mga nanay, marami talaga tayong obligasyon. Kaya naman hindi talaga tayo pwedeng tanghali na talaga magising. Tsaka nasanay na din talaga ako nagigising ng sobrang aga. Kahit ang tagal-tagal kong makatulog sa gabi, maaga pa din talaga ako nagigising. Ang usually ko nga talagang ginagawa kapag maaga pa, lumalabas muna talaga ako ng bahay namin para i-check talaga yung panahon. Kung maulan ba o mainit o bumabaha na ba. Pero ngayong pasukan, importante naman talaga sa ating mga nanay na malaman talaga yung lagay ng panahon. Hindi lagay ni boyfriend o hindi lagay ni jowa lagay ng weather. Napalakas nga yata yung ulan kagabi, gawa nga ng basa nga yung daan. Nagtungo na nga din ako ng kusina para mag-toothbrush. Alam ko naman sa sarili ko na tuwing umaga talaga, mabaho na talaga yung hininga ko. Kapag naman talaga umaga na, dyan naman talaga nagsisimula na yung amuyan talaga ng hininga. Kahit naman na magsipilyo ka sa gabi, di na yan talaga uubra. Kinuha ko na nga yung lalaban ko today. Since tapos ko na nga nalabahan nung linggo, yung mga damit namin pang araw-araw. Ang lalabahan ko lang talaga ngayon, isang uniform, dalawang sando, at iba pang mga damit ni Andeng na gagamitin ngayong pagpasok. Mukhang mapapadali nga talaga yung paglalaba ko, gawa nga ng hindi nga ito ganong karumi. Ang kagandahan nga sa naging teacher ni Andeng, hindi nga talaga siya nag-aalaw ng mga juices o yung mga malalagkit na inumin. At ang dahilan niya nga, magtatapon-tapon nga daw at ang hirap linisin. Sumang-ayon nga ako doon para lagi lang iinumin ay tubig lang. Inusot-kusutan ko nga lang yung sando dyan. Kasi pang ilalim lang naman na suot at pawis na talaga yung magiging dumi. Sinunod ko na nga ding labhan yung pang ibaba o yung underwear. Kapag nga talaga naglalaba ako, lalo na sa ibang namin mga damit, mas inuuna ko talaga yung kay Andeng kasi puro pawis lang talaga yun. At iba nga ang pawis sa bata kaysa sa matanda. Lalo na ako na amoy binignit yung pawis, tapos siya amoy Johnson lang. Kailangan talagang ihiwalay. Medyo tagilid na nga yung camera ko dyan. Gawa nga ng lumuwag nga yung stand phone ko, tapos bigla na lang talaga siyang natumba. Tapos na nga din talaga ng pagkabilis-bilis. Konting kusot-kusot at brush, pwede na yan. 3 beses ko nga pala ito babanlawan, gawa nga ng sobrang bula. Kasi ganoon naman talaga ang labahin kapag hindi masyadong madumi. Bubula at bubula talaga yan ng sobrang dami. Kapag kasi binanlawan mo ng sobrang dami, mas makapit talaga yung amoy ng downy. Pansin ko yan kapag maglalaba talaga mas maraming banlaw, mas mabango. Lalo na kung naka-dryer, ang lambot talaga ng mga damit. Alam mo yung tipong soft and banayad sa kamay, ganun na ganun. Parang commercial lang yun sa downy, yung lagi nilang sinasabi na baho away, bango all day. At usapang patalastas nga, at ito ngayon magda-downy na talaga ako. Sobrang bilis lang, diba, na parang pass hand. Isasalang ko na nga pala talaga sa dryer para masampay na talaga. Ang advantage nga kasi talaga pag may dryer, hindi talaga mag-aamoy kulog yung mga lalabahan. Hindi ko na nga din pala pinigaan para magnunuot talaga yung amoy ng downy. Ang kagandahan nga kasi talaga pag may dryer, kahit paulit-ulit lang talaga yung suot mo, kahit araw-araw mo pa siyang labahan, madali lang talaga siyang matuyo. Tapos na nga natin na i-dryer at agad na nga din talaga akong pumunta ng school para doon na talaga isampay. Ewan ko na lang talaga kung di pa akong mabali sa mga pinagsasabi ko dito. Dito ko na lang din talaga papahanginan sa loob, gawa nga ng umuulan talaga sa labas. Konting hangin lang to, tas tuyo na to agad. Pag naman talaga umuulan sa labas, dito ko na lang talaga sinasampayan sa loob, tas pina-electric pa ng kulan lang talaga. Yun nga talaga yung sinasabi ko kanina pa, na kapag talaga meron ka talagang pampatuyo ng damit, yung mga gusto mo talaga na suotin na damit, tapos labahan, matutuyo talaga agad eh. Tapos na, yun lang.